Ang mensahe pong ito ay primarily para sa mga kapwa ko Pilipino, para sa bansang Pilipinas. Recently po mga kapatid, nangungusap po sa akin ng Panginoon na ang mga nangyayaring ito po sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa pati sa buong mundo mga kapatid. Ito po ay pagliliglig ng Diyos. Ito po ay paraan ng Diyos para gisingin, pukawin ang damdamin ng mga tao na magkaroon sila ng takot sa Diyos mga kapatid. Ilang araw na po tayo nakakaranas ng mga paglindol mga kapatid at may mga banta pa ng tsunami sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Nung nakaraan, nilindol na ang Luzon. Tapos nung nakaraang linggo, nilindol naman ang Cebu sa Visayas. At kahapon lang, nilindol po ang Mindanao. Na isang Diyos na magbigay ng mensahe sa mga pagyanig pong ito mga kapatid. Hindi lang po ito basta-basta natural disasters or mga kalamidad lang na dapat nating paghandaan, na dapat tayong maging ligtas. So, ang lindol po mga kapatid ay hindi na po ito bago sa ating lahat. Alam ko po na meron pong mensahe ng Panginoon sa bawat pagyanig ng lupa na nararanasan natin. Lalo na po, ilang araw na po na naniyayanig ang ating bansang Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao ng lindol, mga kapatid. Ito po ay isang pagyanig ng Diyos, na isang Diyos na magkaroon ng takot ang buong sambayan ng Pilipino sa Kanya. Na isang Diyos na magbalik loob tayo sa Diyos. Alam ko po mga kapatid na aminin natin ang ating bansang Pilipinas. Although sinasabi nila na ang Pilipinas ay isang Christian nation, maraming Pilipino ang nagmamahal sa Diyos. Pero po, ang katotohanan po mga kapatid ay marami pong Pilipino ang sumasamba sa mga maling Diyos. Wala pong ibang Diyos na siyang may kontrol sa mga lindol na ito mga kapatid, kundi ang Diyos ng Biblia, ang Diyos nating mga Kristiyano. Pero ito po nagiging problema sa atin mga kapatid, lalo na po sa ating bansang Pilipinas. Sa sobrang dami po ng mga denominasyon, mga grupo ng mga Kristiyano sa ating bansa, nagkakaroon na po ng confusion. Actually, noon pa man nagdala ng confusion sa mga tao kung alin nga ba talaga ang tamang ayaw ng Diyos mga kapatid, na ang sinasamba natin ay ang relihiyon. Aminin natin mga kapatid, karamihan mga Pilipino, naniniwala sila na sila ay Kristiyano, pero yung pagiging Kristiyano nila mga kapatid ay panlabas lamang. Karamihan mga Pilipino naniniwala na sila ay Kristiyano dahil umaattend lang sila sa kinaadiban nilang relihiyon mga kapatid. Puro lang panlabas na pananalita, panlabas na anyo lamang, pampalamuti lamang mga kapatid ang pagiging Kristiyano ng karamihang mga Pilipino. Pero mga kapatid, ngayong taong ito, 2025, sinasabi ng Diyos sa atin na sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, nais ng Diyos na tayong lahat, buong sambayan ng Pilipino, ikaw, kapwa ko Pilipino na nakakaunawa ng wikang Filipino, itong bayan na ito, itong lupa na ibinigay sa atin ng Diyos, tinatawag ka ng Diyos kapatid, tinatawag ang buong sambayan ng Pilipino na magbalik loob sa Diyos, at tumawag kay Hesus, sumampalataya sa kanyang pangalan pagkat siya ay muling babalik na mga kapatid. Mga minamahal kong kapwa Pilipino, tigilan na natin ang pagpapaloko kay Satanas. Matagal na tayong niloloko ni Satanas mga kapatid. Matagal niya na tayong pinapaniwala na hanggat nandyan ka, kaanib ka sa simbahang iyan or sa sektang iyan, ligtas ka. Mga kapatid, ito po yung napakalaking kasinungalingan. Pagkat sinasabi po sa Biblia na isa lang po ang daan para makapunta tayo sa Ama. Matatawag natin na Ama ang Diyos nating nasa langit sa pamamagitan ni Kristo lamang, hindi sa pamamagitan ng relihiyon. Tigilan na po natin mga kapatid ang ating pagiging relihiyoso dahil ito po ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung mas pinapahalagahan natin mga kapatid ang pangalan ng ating sinasabi nating quote-unquote na simbahan, hindi po dapat ang pangalan ng simbahan ang sinasamba natin. Hindi tayo committed dito sa mga pangalan na ito mga kapatid, kundi dapat ang commitment natin is na kay Jesus Christ. Amen po. At panawagan po, kasi ako po ay isang Katoliko din po dati po, nabulag din sa katotohanan. Basahin po natin ang Biblia po. Mababasa po sa Exodus chapter 20. Panawagan ko po sa mga Katoliko dahil alam ko po na ang Katoliko ang isa sa pinakamalaking relihiyon. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo mga kapatid. Mga kapwa ko Pilipino, basahin niyo po ang Biblia. Dahil iisa lang naman po ang Biblia nating mga Kristiyano. Whether Iglesia ni Cristo ka man, Jehovah's Witnesses ka man, Baptist ka man, Katoliko ka man, or kung ano man yung mga Christian churches na kinaaniban mo, isang Biblia lang po mga kapatid ang ating pinanampalatayahan, at isang Kristo lamang ang ating tagapagligtas.
at ang siyang namatay sa krus para sa tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Sa mga sumasamba po yan, mga miyembro ng Katoliko, basahin niyo po sa Exodus chapter 20, napakalinaw po ng ginagawa pong mga imahe sa loob ng simbahan. Maging ang pagsamba kay Mary, pagdasal kay Mary mga kapatid, at sa iba pang mga apostoles, ang pagsamba kay Mary, kay Joseph, sa mga apostoles at sa iba pang mga tao na ginagawa nilang Diyos-Diyosan, mga kapatid, ito po ay paglapastangan sa Diyos. Ano pong sinasabi po doon sa Exodus chapter 20? Ang Diyos po ay mapanibuguing Diyos. Ang Diyos po ay nagsiselos. Bakit po siya nagsiselos sa atin kapag meron tayong sinasambang ibang Diyos? Dahil po mahal niya tayo. Alalahanin po natin, sabi sa 1 Corinthians chapter 13, sabi doon, love is patient, love is kind. It does not delight in evil. Kasamaan po mga kapatid ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil ito po ipaglapastangan sa Diyos na buhay. Na imbis po na ang Diyos na buhay ang ating pananampalatayahan, napaniwala po tayo na Satanas na okay lang na gumawa ng mga imahe ng mga, dahil si Mary naman yan, siya naman yung mother ni Jesus, at ang iba pang mga apostoles sa Bible, okay lang na gumawa ng mga imahen yan. Wala namang masama dyan. Di naman yan nakakaano. Di naman problema yan. Pero mga kapatid, pag binasa po natin at sinaliksik ang salita ng Diyos, malalaman po natin na malaki po ang problema ng simbahan ng Katoliko po. Isa lang po ito mga kapatid sa issue po ng simbahang Katoliko po. Hindi ko po inaaway yung mga miyembro po ng Katoliko. Nais ko lamang pong ipaalam sa inyo mga kapatid, dahil mahal ko kayo. Ang Diyos po, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ayaw niya tayong mapa-impyerno. Kung kaya't ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus para tayo'y tubusin sa kasalanan. Ngunit, oo po, tapos na po ang pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pero hindi po ito nangangahulugan na pwede na nating gawin lahat ng mga kaya nating gawin kahit na kasalanan sa Diyos mga kapatid. Huwag po tayong magpabulag mga kapatid. Basahin niyo po sa Exodus chapter 20, malinaw na malinaw po doon. Isa sa mga 10 utos ng Diyos, huwag kang gagawa kahit anumang imahe ng mga tao sa langit o nilang sa langit o nilang sa lupa. Mga tao sa langit o tao sa lupa. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang sasambahin dahil akong iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. At sino man ang gumagawa nito ay parurusahan ng Diyos hanggang sa 3 salinlahi mga kapatid. Huwag na po nating hintayin mga kapatid na abutan pa tayo ng araw na pagsisisihan natin ang lahat ng mga bagay na hindi natin tinatalikuran. Mga kasalanan na ating ginagawa sa ating buhay. So balik po tayo mga kapatid sa mga lindol na nararanasan natin sa ating bansa. Just recently po nung pinapanood ko po yung mga videos po nung Cebu earthquake mga kapatid. Habang nagre-record po sila ng video na lumilindol, marami po akong naririnig na tumatawag sa Panginoong Hesus. Pero po ano pong sinasabi ng Panginoon sa atin? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng aking amang nasa langit, sabi ni Jesus. Ang lindol po na ito mga kapatid, ito po ay wake up call po sa ating bansa mga kapatid. Huwag na po nating hintayin mga kapatid na tayo po ay parusahan pa ng Diyos dahil sa ating katigasan ng ulo mga kapatid. Alam ko po na tayo po ay bilang mga Gentiles, mga Hintil, punong-puno tayo ng mga idols mga kapatid dahil wala tayong Diyos eh. Ang original na plano po kasi ng Diyos ay ang mga Israelita lang ang maliligtas. Pero dahil sa pagmamatigas mismo ng mga Israelita na pinili ng Diyos at ang mga Israelita mismo ang siyang nag-reject, nagpako, pumatay kay Jesus Christ, kung kaya't nakarating sa atin po ang kaligtasan na narinig natin ang mabuting balita na naparito si Jesus Christ para hindi lang iligtas ang mga Israelita kundi lahat ng sasampalataya sa Kanya, maging Hintil man o Israelita. Tayo mga kapatid bilang mga Gentiles, huwag na po nating tigasan ang ating ulo mga kapatid. Talikuran na natin, bitawan na natin ang lahat ng mga kasalanan na umaalipin sa atin. Kanina po nabanggit ko po yung mga Katoliko po mga kapatid. Ako po ay lumaki po sa Bicol region po at alam ko po mga kapatid kung gaano po katindi ang pagsamba sa Diyos-Diyosan po ng mga kababayan ko po sa Bicol po mga kapatid. Almost every barangay mga kapatid or lahat ng mga barangay po talaga may Diyos-Diyosan na sinasamba. At hindi na po yung nakakapagtaka mga kapatid kasi po simula po nang tayo ay sakupin ng mga Espanyol for 333 years mga kapatid. Can you imagine 333 years na naging stronghold sa mga Pilipino ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, na naging alipin tayo sa relihiyong ito. At ito po ay naisang Diyos na maputol sa ating bloodline, naisang Panginoong Jesus na iligtas ang ating bayan. Hindi lang sa lindol, kasi yung lindol po mga kapatid, yes, nakakatakot po yan
yan. Pero ang mas nakakatakot po is yung paghuhukom, yung judgment ng Diyos, yung paghatol ng Diyos, mga kapatid. Na kapag hindi po natin pinakinggan yung mensaheng ganito, yung mensahe ng Diyos na talikuran ang lahat ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan nating mga Pilipino, tayo po ay wala po tayong magagawa, mga kapatid. Kahit tayo po mga anak na ng Diyos, mga kapatid. Sabi sa Bible, parehong pinapaulan ng Diyos sa mga mabubuti at masasama. So kapag ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit, ang kanyang judgment sa ating bayan, lahat tayo po ay maapektuhan, mga kapatid. Kailan pa tayo magbabalik loob sa Diyos? Kailan pa natin tatalikuran ang kasalanan? Ang mga Diyos-Diyosan na matagal na nating kinakapitan, na hindi naman makakapagligtas sa atin. Sabi sa Biblia, ang mga Diyos-Diyosan na ginawa ng tao ay gawa lamang sa kahoy. Ang kalahati ay ginawang Diyos, small d, at ang kalahati ay pinanggatong, sabi doon. Foolish. Parang walang matinong pag-iisip ang mga taong gumagawa ng ganito. Kaya, mga kapatid, alam niyo po, meron po tayong desisyon. Binigyan tayo ng isip ng Diyos. Naiisip po ba natin itong mga bagay na to? Or baka nagbubulag-bulagan lang tayo? Saliksikin natin po yung tinatawag natin na ang mga Pilipino ay mapagmahal sa Diyos. We are a Christian country. Very bold pa yung statement natin. Tapos pag may mga disaster na ganyan, meron tayong mga nakikitang headline. Pray for the Philippines. Jesus is Lord over the Philippines. Pero yung mga idols, mga kasalanan na ginagawa natin, mga kapatid, hindi natin mabitawan. Ito po yung malaking mali po, mga kapatid. Malaking kasalanan po sa Diyos na meron po tayong ibang mga Diyos na sinasamba. Although, sinabi din po sa Bible po, mga kapatid, na in the last days, there will be terrible times. People will be lovers of money. They will be lovers of pleasure rather than lovers of God. Mas pipiliin nila yung mga mensahe na nagpapakati sa kanilang mga tenga. At hindi na sila makikinig doon sa mga mensahe ng katotohanan. Mas pipiliin nila yung mga mensahe na maganda sa pandinig. At pipiliin na lamang nila yung mga mensahe na magpupuno sa kanilang, magpapasaya sa kanila. Kahit na mali, kahit na taliwas at hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, pakinggan niyo po ang mensaheng ito. Sunod-sunod na po ang mga pagyanig sa ating bansa. Kailan pa po tayo magigising, mga kapatid? Marami po ako nakikita mga tao dahil sa takot nila sa lindol po. Sila po ay napapraning na sa paghahanda sa lindol. Yes po, wala pong masama sa pagiging handa sa lindol. Pero mas paghandaan po natin, mga kapatid, ang ating spiritual na buhay, yung kalagayan natin po, yung ating pagharap sa Diyos. Kung ano tayo sa harapan ng Diyos, yun yung mas pahalagahan natin, mga kapatid. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na kapag tayo po mga Pilipino ay magbalik loob sa Diyos, sumampalataya kay Jesus at talikuran, magrepent sa mga idolatry, mga Diyos-Diyosang ito, mga santo, mga santa na sinasamba ng mga tao, o maging ang mga ibang Diyos, mga Diyos na mga Muslim na si Allah. Hindi po tunay na Diyos si Allah, mga kapatid. Siya po ay walang kakayahang magligtas. Si Jesus lamang po ang may kakayahang magligtas. Amen po. Kaya, mga kapatid, wag na po nating hintayin. Wag na natin pong sayangin yung mga sandali. Ngayon pa lang magdesisyon ka na, kapatid, na yes, tatalikuran ko ang mga Diyos-Diyosa na sinasamba ko. At sasampalataya ako sa Panginoong Jesus dahil siya lang ang namatay sa krus. Siya lang ang Diyos na nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya at nauunawaan niya lahat ng mga paghihirap natin dito sa lupa. Dumaan si Jesus Christ sa lahat ng uri ng mga pagsubok, sa lahat ng uri ng mga tukso, sa lahat ng uri ng mga kahirapan dito sa mundo, mga kapatid. Nauunawaan ng Panginoong Jesus yan lahat. Pero, mga kapatid, wag po nating gawing excuse at sasabihin natin na hindi ko dapat pakinggan yung mensahe na ganyan. Kasi nga dito na ako naisilang, ganito na ako mamamatay. Ganito na ako naipanganak at dito din ako mamamatay. Kapag ganyan po ang ating rason, mga kapatid, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo. Di po natin alam ang plano ng Diyos, pero ako po nalulungkot na sabihin po sa inyo, mga kapatid, na hindi nyo po matatakasan ang parusa ng Diyos. Kapag po tayo ay nagmatigas, kapag hindi po tayo nakinig. Ano pong sinasabi sa Roma 3:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan, mga kapatid. Hindi po pwede na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Panginoong Hesus sa langit at namumuhay tayo sa kasalanan, sa pagre-rebelde sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po pwede, hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Puro po kasinungalingan po ng kaaway. Dahil po alam niyo po, ayaw po ni Satanas na malaman natin ang katotohanan. Sabi sa Bible, when you know the truth shall set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Yan ang ayaw ni Satanas na malaman natin, yung katotohanan. Kaya galit na galit nga siya sa mga mensahe katulad nito eh. Bakit? Dahil kapag naipahayag na ang mensahe ng katotohanan na katulad nito, ayaw ni Satanas na maunawaan ng mga tao ang
daan para maligtas. Gusto ni Satanas na manatili tayong nakatali sa stronghold ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung ngayong lumalaganap na sa ating bansa ngayon, yung homosexuality. Nakikita na natin na nagpo-protesta na sa ating gobyerno, nais nang isabatas yung LGBTQ, pagiging legalized ng same-sex marriage, divorce, yung mga kasalanan na ganun mga kapatid. Alam niyo po yun? Na isa po yun sa mga palatandaan po na malapit na pong bumalik ang Panginoong Hesus, na ang kasamaan sa buong mundo ay mas lalala, mas magiging matindi pa po. Kung ang mga tao noon ay talaga masama na, mas magiging masama pa po. Yung mga masama ay mas magiging masama pa, at yung mga mabubuti ay mas magpapakabuti. Somewhere in 2021 mga kapatid, or 2022, hindi ko na maalala talaga, sorry. Dumadalaw po ako noon doon sa church namin sa Santolan nung ako'y bumibiyahe pa from Marikina to Santolan, Pasig. There was one night po na umuwi po ako galing sa church. Kasi po doon sa church po na yon na dinadaluhan ko po dati, parang siyang branch lang ng main church namin, tinutulungan namin. Na-assign kami doon as supporters para supportahan yung music ministry dahil kulang pa sa members yung church. Kaya pumupunta kami doon. There was one time po na umuwi po ako galing sa church. Galing po doon. Tapos nakatayo po ako doon sa may 7-Eleven, sa may bayan, sa mga taga Marikina po dyan. Doon po sa 7-Eleven sa may sakayan ng tricycle. Hindi po yung 7-Eleven na malapit sa tulay. Doon po sa 7-Eleven na malapit sa tricyclean ng mga kulay green na tricycle. Nakatayo po ako doon at bigla pong nagkaroon ako ng spirit of vision that time. Pinakita sa akin ng Holy Spirit ang isang vision po na lahat ng mga kabahayan, mga kapatid. Hindi po natakot po ako nung time po na yun talaga. Pero ang pinakita sa akin ng Holy Spirit sa vision is lahat ng mga kabahayan, wala akong makita. Para siyang napatag lahat ng mga kabahayan, may usok, may mga nagtutumbahang poste, nagtutumbahang bahay. At ako po ay kinilabutan that time. Sabi ko, Panginoon, ano po ito? Ano itong nakikita ko? And then wala pang confirmation ang Lord sa akin kung ano yung ibig sabihin nun. Pero wala siyang ulan that time. It's just like mga usok lang sa mga nasusunog na bahay. Lahat ng as in talagang yung mga nagtatayo ang bahay doon, mga poste, as in talagang nagbagsakan lahat, mga kapatid. Nagbagsakan lahat. Maraming sunog, maraming usok. Napakatindi po. Nakakakilabot po talaga yung pinakita sa aking vision ng Panginoon. And I believe, mga kapatid, ito po isa sa maaaring mangyari po sa Metro Manila, sa ating bansa, mga kapatid, kung tayo po ay magpapatuloy sa kasalanan. Alam ko po na na-prophesy na po ang mga lindol, mga sakit, pestilences, tagutom sa Bible. Pero po, nagpapaalala din po ang Diyos at the same time sa mga masasamang pangyayaring ito. Na ang Diyos po ay nais na yanigin, sirain, lalo na po yung pagiging entitled ng tao sa kanilang mga possessions. Another thing po na dapat po nating i-repent, mga kapatid, is yung pagiging entitled natin sa ating mga ari-arian, sa ating mga trabaho, sa ating mga kayanan, yung mga titles natin, yung mga na-achievement natin, mga naabot natin sa buhay. Isa po yun sa idol po na dapat nating isuko sa Panginoon, ipagbalik loob sa Diyos. Hindi lang yung mga literal na idols na binibihisa ng mga tao at sinasamba, ipinaparada. Hindi lamang po yan, mga kapatid. Pati po yung mga pansarili nating mga idolo. Maging yung sarili nating kakayahan at talento, isuko natin yan. Magpakumbaba tayo sa Diyos, mga kapatid. Mag-pray tayo, humingi tayo ng tawad, sincerely. Seryosohin natin yung bagay na ito, mga kapatid. Pagkat sinasabi na sa Bible na ang apoy sa impyerno ay hindi po biro, mga kapatid. And yet, bakit maraming Pilipino po ang bulag? Bakit maraming Pilipino ang bingi? Naririnig nila ang mensahe katulad nito na yes, nabasa ko yan sa Bible, pero bakit marami po ang bingi? Bakit marami ang walang pandinig? Pagkat nandyan po ang kaaway. Hanggat binibigyan natin ng lugar sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating bansa, sa ating trabaho, maging sa ating sarili ang kaaway, mga kapatid. Ang number 1 na gagawin niya sa buhay natin, bubulagin niya tayo. Bubulagin niya tayo para hindi natin malaman yung katotohanan, hindi natin makita, hindi natin marinig ang katotohanan. Ako po ay natatakot para sa ating bansang Pilipinas, para sa mga kapwa ko Pilipino, para sa iyo na nakikinig ng mensaheng ito. Kung ikaw ay namumuhay pa sa kasalanan, kapatid, mag-repent ka na. Huwag mo na hintay ng araw ng bukas. Dahil baka hindi ka na ng bukas. Kung hindi man tayo
parusahan ng Diyos ang ating lupain, ang ating bansang Pilipinas. Kung hindi man tayo parusahan, baka mismo tayo personally, baka parusahan tayo ng Diyos. At alam niyo po, isa po yan sa sinasamantala ng kaaway. Isa po yan sa pandarayan ng kaaway na, hindi, wag mong pakikinggan yung mga mensaheng ganyan kasi wala namang katotohanan yan, puro lang yung pananakot. And yet, ano pong sinasabi ng Bible? Ang pagkatakot po sa Diyos ang pagsisimula ng karunungan. Nagiging marunong ka kapag nagkaroon ka ng takot sa Diyos. Nagiging marunong ka sa kung ano ang masama at mabuti. At pinipili mo ang mga mabubuting bagay dahil alam mo na yun ang makakalugod sa Diyos. At iniiwasan mo. Parang napapaso ka doon sa mga gawang masasama, mga pananalita, mga pag-iisip na masasama, mga gawaing masasama. Parang ayaw mong lumapit doon dahil alam mong kapag nakagawa ka ng kasalanan or nag-participate ka sa anumang mga bagay na makasalanan sa mata ng Diyos, alam mo na merong impyernong kapalit, merong impyernong naghihintay. Alam ko po na marami pong tao ang ma-offend sa mensaheng ito mga kapatid, pero wala na po akong oras po para makipag-argue po or sumagot sa mga mambabash po sa video pong ito. Dahil nakasulat na po yan sa Biblia mga kapatid. Ano pong sinasabi dun sa Matthew chapter 24 verse 10 po, sabi po doon, many will be offended. Sabi sa King James translation, kasi po yung sa ibang English translation, iba po yung pagkakasalin po. Pero sabi po dun sa Matthew chapter 24 verse 10, many will be offended. Maraming tao ang ma-offend. And although I don't mean to offend anyone po, I'm just here telling the truth, standing for the truth of the Word of God. And I will not be coward po. Hindi po ako magiging duwag para i-share ang katotohanan. Hindi po ako titiklop, hindi po ako mananahimik hanggat may boses, hanggat merong oportunidad na kagaya nito. Papasalamat ako dahil kahit sa video na ganito ay kapag share tayo ng Word of God, ako po ay mananatiling nakabukang bibig ang katotohanan ng salita ng Diyos mga kapatid. Di po ako mananahimik. I encourage you as well kapatid. Kapag merong ini-impress sa iyo ang Panginoon, ang Holy Spirit na katotohanan, na i-share mo. Huwag kang maduwag. Dahil isa po yan sa number 1 na katangian ng mga tao na mapapasa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sa Revelation 21 verse 8, ang mga duwag or the cowardly. Ako po'y naaawa and at the same time natatakot para sa mga nangungurap sa kaba ng bayan. Isa pa po yan, lovers of money. For the love of money is the root of all evil. Kayo po na mga nasa posisyon, alam niyo po kung kayo po ay nakapagnakaw sa kaba ng bayan. Hindi po kayo makakapagtago sa Diyos. At kung ikaw man kapatid, isa ka sa opisyal ng gobyerno, naglilingkod ka sa ating bayan at guilty ka sa pangungupit, pagnanakaw, paggamit sa maling paraan ng pera ng ating bayan, kapatid, talikuran mo na yan. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Tanggapin mo si Jesus dahil siya lang ang makakapagpatawad sa kasalanan mo at sa kasalanan nating lahat. Araw-araw, anong sinasabi sa Bible? Araw-araw ang habag at awa ng Diyos ay laging bago. Can you imagine mga kapatid? Dahil sa pagtitiis ng Diyos, sabi sa 1 Corinthians chapter 13, love is patient. Ang love ng Lord sa ating lahat mga kapatid ay sobrang napakamatiisin. Grabe yung pagtitiis ng Diyos sa atin po. At ako po'y nalulungkot. Nalulumo po ako, naaawa po ako mga kapatid sa sasapitin po ng mga tao. Kapag tayo ay nagpatuloy sa pagkakasala, hindi tayo natakot sa paggawa ng kasalanan. Huwag nating sayangin. Tanggapin natin yung pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos kung kaya't naririnig natin yung mensaheng kagaya nito. Minsan lang tayo mabuhay. Kapag nawala yung buhay natin na ito, paghuhukom ang naghihintay sa atin. Ayaw ko po na humarap sa Diyos na meron akong pananagutan po. I believe po na binigyan ako ng kaalaman ng Diyos para gawin ito, para ipahatid ang mensahe. Kahit ako'y mawala man sa mundong ito, alam ko na ang salita niya ay mananatili pa rin. Bago ko po tapusin ang video ito mga kapatid, hayaan niyo po na ipanalangin ko kayo. Dakilang Diyos at aming Ama, alam ko po Panginoon na maraming tao Panginoon ang alipin ng kasalanan. Sino man Panginoon ang nakikinig ng mensaheng ito, I pray in the name of Jesus na iparinig niyo po sa Kanya, mangusap ka sa Kanya Panginoon. Ipuin niyo po ang puso niya, ang isip niya ay buksan mo Panginoon, ang mga mata niya ay buksan mo Panginoon sa katotohanan. Palayaan niyo po siya sa anumang gawain ni Satanas sa buhay niya. I rebuke Satan over this person's life. Sa nakikinig ng mensaheng ito, nire-rebuke kita Satanas
Satanas, lumayas ka sa buhay ng taong ito na nakikinig sa mensaheng ito. In the name of Jesus, lumayas ka sa isip niya, lumayas ka sa kanyang paligid. Wala kang karapatan na panghawakan siya, wala kang karapatan na alipinin siya sa kasalanan iyan. Sa pangalan ni Jesus, I speak freedom, kalayaan sa lahat ng mga kasalanan in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, lahat ng inaalipin ng pagmamahal sa salapi in the name of Jesus. I declare freedom, Panginoon. I declare honesty. I speak honesty, Panginoon, sa kanila. Purity, Lord God, sa kanilang panunungkulan. Lord, we pray, Panginoon, I pray that you have mercy, let your mercy fall sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Ang mga pagyanig na ito, Panginoon, ito po ay paalala mo, Lord, na kami ay tumalikod sa mga sinasamba naming Diyos-Diyosan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tawarin niyo po ang aming bansang Pilipinas na sumasamba sa ibang Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa bawat taong nakikinig, Panginoon, ng mensaheng ito, I pray na huwag niyo po silang pababayaan. Huwag niyo po silang pagkukulangin. Let your provision, your healing, Panginoon, touch them, Lord God, kung sino man po ang may sakit in the name of Jesus. Hallelujah. I pray in the name of Jesus that you touch itong kapatid ko na ito na nakikinig ng mensaheng ito. Mula ulo hanggang talampakan niya. In the name of Jesus, I speak to every sickness and disease over his or her body in the name of Jesus. Pagalingin niyo po siya, Lord. Pakita niyo po sa kanya, Panginoong Jesus, na ikaw ay may kakayahan at kapangyarihang magpagaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lord, tanggapin ng aking kapatid na ito ang kagalingan. Isaiah chapter 53 verse 5, by your stripes we are healed. Hallelujah. Jump for joy. Tanggapin mo, kapatid, ang kagalingan na nagmumula sa Panginoong Jesus. Dahil siya lamang ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, at hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos, mga kapatid. Hanggang sa muli, mga kapatid, patuloy tayong manalangin, mga kapatid. At patuloy tayong maging mapagmatsyag. Dahil ang labanan ngayong mga huling araw, lalo na ngayon po, naaamoy na natin ang pagbabalik ni Antichrist. Dapat po tayong maging mapagmatsyag na wag po tayong madadaya ng kahit anumang mga pandaraya ng kaaway. Yes, mga kapatid, ang deception or pandadaya, panlilin lang ng kaaway ay lalaganap talaga, mas titindi ngayong mga huling araw. To God be all the glory po. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid. God bless po.